kahapon, schedule sana namin ang chemo niya at bone marrow. Hindi lang natuloy kasi sobrang baba ng dugo niya. Need muna siyang masalinan ng dugo bago kami magpa-chemo uli at magpa-bone marrow. Natural lang naman daw yun kasi dahil dun sa mga iniinom niyang gamot sa kanyang sakit. Ito yung request niya para sa kanyang blood transfusion. Schedule namin at hindi maaga. Gumagamit kami ng ambulansya sa barangay. May available namang ambulansya doon. Basta kung sino yung mauna, siya yung unang ihahatid pa ospital. Ang kagandahan lang nito, pag gumamit ka ng ambulansya, walang traffic at sigurado makakarating ka sa anong oras ang iyong schedule. Bukod doon, nakakapagpahinga rin yung pasyente ko kasi hindi kami lipat ng lipat sa biyahe. Dito naka-stay lang. Dahil nga medyo maaga kami, waiting muna kami dito sa labas ng clinic. Dito pala yan sa OPD sa may PGH Manila. Habang naghihintay siya ng dugo niya, heto siya, ganito yung ginagawa niya. Nagsi-cellphone muna siya bago siya salin ng dugo, and also nag-iintindi din ako ng mga requirements na gagamitin namin. Tapos siya, nung nalagyan na siya ng swero, nakatulog na siya, ganyan siya, lagi siyang nakakatulog pag sinasalinan siya ng dugo. Hindi niya namalayan na may salin na siya ng dugo Kahapon kasi may line na siya, hindi na namin yun pinatanggal. Nakita nyo naman, nakabalot siya ng diapher para isang tusok na din kasi medyo yung ugat niya hindi agad nakikita. Yan, nung nakamalay siya na may sali na pala siya ng dugo, nagutom, nagre-request siya, gusto daw niya ng KFC ang kanyang pagkain. Syempre, habang inuubos, ayan siya, pa-cellphone siya at tapos na niyang mabusog. Pwede namang kumain during blood transfusion. Wala namang bawal na kainin. After 1 hour, matapos yung salin ng dugo, ayan, pupunta kami ng CI kasi pinapatawag kami doon. Meron yatang surprise kay Rika. Yan, surprise. Syempre, hindi yan nakakalimot na magdasal at magpasalamat. Habang hinihintay ulit namin yung ambulansya na sasakyan namin pabalik, ayan, dinanamnam niya yung regalo sa kanya. Thank you po sa sponsor. Thank you po sa tablet. Kahit papaano, meron po yung anak ko kasi hindi ko na po talaga siya mabilhan. Ayan, habang siya ay naghihintay, akala mo hindi lang kakasalin ng dugo at nagtitiktok agad. Medyo naiinis nga ako sa kanya kasi parang hindi niya inaano yung ano niya. Kasi natatakot ako, kaya siguro naiinis ako. Pero sa isang banda, nakakatuwa kasi hindi mo siya nakikitaan na may sakit talaga siya. Diyan talaga ako hanga sa anak ko kasi napakatapang niya. Sobrang tapang talaga. Na ano siya after lang niya katatapos lang talaga niyang salina ng dugo, ayun na naman siya. Ang daddy niya talaga, napaka-supportive. Yan yung katsismisan niya. Pagka naghihintay kami ng mga gagawin sa kanya, yan, sila talagang dalawa ang magkasundo. Ako kasi, mabilis akong mainis. Ayoko ng ganito, ganyan. Yung anak ko makulit nga. Buti nga ganun siya makulit. Pag hindi yan nangulit, ibig sabihin, may nararamdaman yan. Kaya okay lang na kinukulit niya ako, miski naiinis ako sa kanya. Habang nakasakay na nga kami sa ambulansya, ayan, ang sarap pagmasdan na parang nasasabi ko na, Panginoon, lagi niyo po kaming gagabayan ng anak ko, lagi niyo pong iingatan ng anak ko na sana Lord, mawala na yung sakit niya. Alam kong darating kami doon. At syempre, nagpapasalamat kami sa mga taong laging nagdarasal sa kanya para mabilis ang kanyang paggaling at nagsasabi na kami daw yung nagiging inspirasyon nila para harapin nila kung ano yung problema din nila, lalo na ang anak ko. Talaga daw na nagbibigay sa kanila ng inspirasyon sa buhay. Siya din yung nagbibigay sa amin ng lakas para hindi namin maramdaman yung pagod,
hirap at takot para harapin namin kung ano yung sakit niya. Alam kong gagaling siya sa tulong ng Panginoon. At syempre sa mga taong nagdarasal lagi sa amin. Marami pong salamat. Thank you for watching. Bye-bye!